Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 104. Lumang Tipan, Deuteronomy 21, Deuteronomy 22. Kung may isang taong natagpo ang pinatay sa lupain na ibibigay ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo para angkinin, na nakahiga sa bukid, at hindi matukoy kung sino ang sumalakay sa kanya, sa gayon dapat lumabas ang inyong mga nakatatanda at inyong mga hukom, at dapat silang magsukat sa mga lungsod na nakapalibot sa kanya na siyang pinatay. At ang lungsod na pinakamalapit sa taong pinatay, dapat kumuha ang mga nakatatanda nito ng isang dam-alagang baka mula sa mga hayop, isa na hindi pa pinagtrabaho, na hindi pa nalagyan ng pamatok. Dapat magdala ang mga nakatatanda ng lungod na iyon ng dam-alagang baka pababa sa isang lambak na may umaagos na tubig, isang lambak na hindi pa naaararo ni tinaniman, at dapat baliin ang leeg ng dam-alagang baka doon sa lambak. Dapat lumapit ang mga pari, mga kaapo-apuhan ni Levi, dahil sila ang pinili ni Yahweh na inyong Diyos para paglingkuran siya at para pagpalain ang mga tao sa pangalan ni Yahweh, makinig sa kanilang mga payo, dahil ang kanilang salita ang magiging pasya sa bawat pagtatalo at kaso ng pagsalakay. Dapat hugasan ng lahat ng nakatatanda ng lungsod na pinakamalapit sa taong pinatay ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng dam-alagang baka na binali ang leeg sa may lambak, at dapat silang sumagot sa kaso at sabihin, hindi ang aming mga kamay ang nagpadanak ng dugong ito, ni hindi ito nakita ng aming mga mata. Yahweh, patawarin mo ang iyong mga tao sa Israel na iyong iniligtas, at ipawalang sala para sa inosenteng pagdanak ng dugo sa kalagitnaan ng iyong bayang Israel. Pagkatapos papatawarin sila sa pagdanak ng dugo. Sa ganitong paraan aalisin mo ang inosenteng dugo mula sa inyong kalagitnaan, kung gagawin ninyo kung ano ang tama sa mga mata ni Yahweh. Kapag kayo ay lalabas para makipagdigma laban sa inyong mga kaaway at ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang tagumpay at inilagay sila sa ilalim ng inyong pamamahala, dapat ninyo silang dalhin bilang mga bihag. Kung may makita kayo sa mga bihag na isang magandang babae, at nagkagusto kayo sa kanya at ninais ninyo siyang kunin para maging sarili ninyong asawa, pagkatapos iuuwi ninyo siya sa inyong bahay, aaitan niya ang kanyang ulo at puputulan ang kanyang mga kuko. Huhuberin niya ang suot-suot niyang mga damit nang siya ay bihagin, at siya ay mananatili sa inyong tahanan at magluluksa para sa kanyang ama at kanyang ina ng isang buong buwan. Pagkatapos nito maaari ka nang matulog kasama niya at magiging kanyang asawa, at siya ay magiging iyong asawa. Pero kung hindi ka nalugod sa kanya, hayaan ninyo na lang siyang pumunta kung saan niya hilingin. Pero hindi ninyo siya dapat na ipagbili para lamang sa pera, at huwag ninyo siyang ituring na parang isang alipin, dahil ipinahiya ninyo siya. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa, isang minamahal at isang kinasusuklaman, at pareho silang may mga anak sa kanya, pareho sa minamahal na asawa at ang kinasusuklamang asawa, kung ang panganay na lalaking anak ay sa nasa kinasusuklaman. Sa gayon sa araw na ang lalaki ay magbibigay ng pamana sa kanyang mga anak na lalaki na kanilang magiging pag-aari, hindi niya maaring gawin ang anak na lalaki sa minamahal na asawa na maging panganay na anak bago ang anak na lalaki sa kinasusuklamanng asawa, ang siyang tunay na panganay na anak na lalaki. Sa halip, dapat niyang kilalanin ng panganay, ang anak na lalaki ng asawang kinasusuklaman, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dobleng bahagi ng lahat ng kanyang pag-aari, dahil ang anak na lalaking iyon ang simula ng kanyang lakas, ang karapat ng unang anak ay pag-aari niya. Kung ang isang lalaki ay may isang anak na lalaki na matigas ang ulo at suwail na hindi sumusunod sa boses ng kanyang ama o sa boses ng kanyang ina, at sino man, kahit na siya ay kanilang itinutuwid, hindi nakikinig sa kanila, sa gayon dapat lamang siyang pigilan ng kanyang ama at kanyang ina at dalhin siya palabas sa mga nakatatanda ng kanyang lungsod at sa tarangkahan ng kanyang syudad. Dapat nilang sabihin sa mga nakatatanda sa kanyang lungsod, ang aming anak na lalaking ito ay matigas ang ulo at suwail, hindi siya sumusunod sa aming boses, siya ay isang matako at isang lasenggo. Pagkatapos ang lahat ng kalalakihan sa kanyang lungsod ay dapat batuhin siya hanggang mamatay gamit ang mga bato, at maaalis ninyo ang kasamaan mula sa inyo. Maririnig ito ng buong Israel at matatakot.
Kung ang isang tao ay nakagawa ng isang kasalanan na karapat-dapat para sa kamatayan at patayin siya, at ibitin ninyo siya sa isang puno, sa gayon ang kanyang katawan ay hindi dapat manatili ng buong gabi sa puno. Sa halip, dapat ninyo tiyakin at ilibing siya sa araw ding iyon, sapagkat sino mang ibinitin ay isinumpa ng Diyos. Sundin ang kautosang ito nang sa ganoon hindi ninyo madungisan ang lupain na ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos bilang isang pamana. Hindi dapat ninyo pabayaan ang lalaking baka ng inyong kapwa Israelita o ang kanyang tupa ay naligaw at itago ang inyong sarili mula sa kanila, dapat tiyakin ninyong isauli ito sa kanya. Kung ang kapwa ninyo Israelita ay hindi malapit sa inyo, o hindi ninyo siya kilala, kung gayon iuwi ninyo ang hayop sa inyong tahanan, at ito ay dapat nasa sa inyo hanggang hanapin niya ito, at pagkatapos ito ay dapat ibalik ninyo sa kanya. Kailangan gawin din ninyo ito sa kanyang asno, kailangan gawin rin ninyo ito sa kanyang damit, kailangan gawin rin ninyo ito sa bawat nawawalang bagay ng inyong kapwa Israelita. Anumang bagay na kanyang nawala at inyong nakita, hindi ninyo maaaring itago sa inyong sarili. Hindi ninyo dapat masdan lang ang asno ng inyong kasamahang Israelita o ang kanyang natumbang lalaking baka sa daan at itago ang inyong sarili mula sa kanila. Dapat tiyakin ninyong tulungan siya para muling ibangon ito. Ang isang babae ay hindi dapat magsuot ng kung anong may kinalaman sa isang lalaki, at ni ang isang lalaki ay magsuot ng pambabaeng kasuutan, dahil kung sino man ang gagawa ng mga bagay na ito ay isang bagay na kasuklam-suklam para kay Yahweh na inyong Diyos. Kung ang isang pugad ng ibon ay mangyaring nasa inyong harapan sa daanan, sa anumang punong kahoy sa lupa, na may mga inakay o mga itlog sa loob nito, at ang inang ibon na naglilimlim sa inakay o sa ibabaw ng mga itlog, hindi ninyo dapat kunin ang inang ibon kasama ang inakay. Dapat tiyakin ninyong pakawalan ng inang ibon, pero ang inakay ay maaaring ninyong kunin sa inyong sarili. Sundin ang utos na ito para maging mabuti sa inyo, at para mapahaba ninyo ang inyong mga araw. Kapag kayo ay nagpatayo ng isang bagong bahay, kung gayon dapat gumawa kayo ng isang berendilya para sa inyong bubong, para hindi kayo magdala ng dugo sa inyong bahay, kung sino man ang mahuhulog mula doon. Dapat hindi kayo magtanim sa inyong ubasan ng dalawang uri ng buto, para ang buong ani ay hindi kunin ng banal na lugar, ang buto na inyong hinosek at ang bunga ng ubasan. Hindi dapat kayo mag-araro kasama ang isang lalaking baka at isang asno ng magkasama. Hindi dapat kayo magsuot ng tela na gawa sa lana at lino ng magkasama. Dapat gawan ninyo ang inyong sarili ng mga palawit sa apat na mga sulok ng balabal na inyong isusuot. Ipagpalagay na ang isang lalaki ay kumuha ng isang asawa, at sinipingan niya, at pagkatapos ay kinamuhian niya, at pinaratangan niya ng nakakahiyang mga bagay at naglagay ng isang masamang reputasyon sa kanya, at sasabihing, kinuha ko itong babae, pero nang sinipingan ko siya, natuklasan kong wala siyang katibayan sa kanyang pagkabirhen, pagkatapos ang ama at ina ng babae ay dapat magpakita ng katunayan ng kanyang pagkabirhen sa mga nakatatanda sa lungsod. Ang ama ng dalaga ay dapat magsalita sa mga nakatatanda, ibinigay ko ang aking anak na babae sa lalaking ito bilang isang asawa, at siya ay kinamuhian niya. Tingnan ninyo, siya ay pinaratangan niya ng nakakahiyang mga bagay at sinabi, wala akong nakitang katibayan sa pagkabirhen ng inyong anak na babae, gayon pa man ito ay nagpapatunay sa pagkabirhen ng aking anak na babae. At pagkatapos ay lalatag nila palabas ang damit sa harapan ng mga nakatatanda ng lungsod. Ang mga nakatatanda sa lungsod na iyon ay dapat kunin ang lalaking iyon at siya ay parusahan, at pagmultahin ng 100 shekel ng pilak, at ibigay ang mga ito sa ama ng babae, dahil nilagyan ng lalaki ng isang masamang kapurihan ang isang birhen ng Israel. Dapat siya ay maging kanyang asawa, hindi niya maaaring palayasin siya sa buong buhay niya. Pero kung ang bagay na ito ay totoo, na ang katibayan ng pagkabirhen ay hindi nakita sa babae. Kung gayon kailangan nilang dalhin palabas ang babae sa pintuan ng bahay ng kanyang ama, at ang mga lalaki ng kanyang lungsod ay dapat siyang batuhin, hanggang siya ay mamatay, dahil siya ay gumawa ng isang nakakahiyang asal sa Israel, na umasal gaya ng isang beerang babae sa bahay ng kanyang ama, at aalisin ninyo ang kasamaan mula sa inyo.
Kung ang isang lalaki ay nakitang sumiping sa isang babae na kasal na sa ibang lalaki, kung gayon silang dalawa ay dapat mamatay, ang lalaking sumiping sa babae, at ang babae mismo, dapat alisin ninyo ang kasamaan mula sa inyo. Kung may isang dalagang isang birhen, may kasundo ang ipakakasal sa isang lalaki, at may ibang lalaking nakakita sa kanya sa lungsod at sumiping sa kanya, dalhin silang dalawa sa tarangkahan ng lungsod, at sila ay babatuhin hanggang mamatay. Dapat ninyong batuhin ang babae, dahil hindi siya sumigaw, kahit siya ay nasa lungsod. Dapat ninyong batuhin ang lalaki, dahil nilapastangan niya ang asawa ng kanyang kapwa, at aalisin ninyo ang kasamaan na mula sa inyo. Pero kung makita ng lalaki sa bukid ang babae na may kasunduan ikakasal, at sinunggaban niya ito at sinipingan, kung gayon tanging ang lalaking sumiping sa kanya ang dapat mamatay. Pero sa dalaga, wala kayong dapat gawin, walang kasalanan na kamatayan ang nararapat sa dalaga. Dahil ang kasong ito ay katulad ng isang lalaking umatake sa kanyang kapwa at pinatay niya. Dahil siya ay nakita niya sa bukid, sumigaw ang babaeng may kasunduang ipakakasal, pero wala doon ni isa para siya ay iligtas. Kung makakita ang isang lalaki ng isang dalaga na isang birhen pero walang pangkasunduang ipakakasal, at kung siya ay sinunggaban niya at sinipingan, at kung sila ay natuklusan, sa gayon ang lalaking sumiping sa kanya ay dapat magbigay ng 50 mga shekel na pilak sa ama ng babae, at siya ay dapat maging kanyang asawa, dahil ipinahiya niya siya. Hindi niya maaaring palayasin siya sa buong buhay niya. Hindi dapat kunin ng isang lalaki ang asawa ng kanyang ama bilang sa kanya, hindi niya dapat kunin ang karapatan ng pag-aasawa ng kanyang ama. Bagong tipan, Luke 16:1-18. Sinabi rin ni Jesus sa mga alagad, may isang mayamang lalaki na may tagapamahala, at isinumbong sa kanya na nilulustay ng tagapamahalang ito ang kanyang pag-aari. Kaya pinatawag siya ng mayamang lalaki at sinabi sa kanya, ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Magbigay ulat ka ng iyong pamamahala, dahil ka na maaaring maging tagapamahala. Sinabi ng tagapamahala sa kanyang sarili, anong gagawin ko, dahil aalisin sa akin ng amo ko ang pagiging tagapamahala. Wala akong lakas na magbungkal, at nahihiya akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin, para kapag natanggal ako sa pagiging tagapamahala, malugod akong tatanggapin ng mga tao sa kanilang mga bahay. At tinawag ng tagapamahala ang mga tao na may utang sa kanyang amo, at tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa amo ko? Sinabi niya, 100 takal na langis ng olibo. At sinabi niya sa kanya, kunan mo ang iyong kasulatan, umupo kang madali at isulat mong 50. At sinabi ng tagapamahala sa isa pa, magkano ang utang mo? Sumagot siya, 100 takal ng trigo. Sinabi niya sa kanya, kunan mo ang iyong kasulatan at isulat mong 80. At pinuri ng amo ang hindi makatarungang tagapamahala dahil kumilos siya ng may katusuhan. Sapagkat ang mga anak ng mundong ito ay mas tuso sa pakikitungo sa kanilang sariling tao kaysa mga anak ng liwanag. Sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng perang hindi makatarungan, para kapag ito ay naubos na, maaari kanilang tanggapin sa walang hanggang tirahan. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi makatarungan sa kakaunti ay hindi rin makatarungan sa marami. Kung hindi ka naging tapat sa paggamit ng perang hindi makatarungan, sino ang magtitiwala sa iyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi ka naging tapat sa paggamit sa pera ng ibang tao, sino ang magbibigay sa iyo ng sarili mong pera? Walang lingkod ang magkapaglilingkod sa dalawang amo, sapagkat kasusuklaman niya ang isa at mamahalin niya ang isa, o magiging tapat siya sa isa at kamumuhian niya ang isa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Ngayon ang mga Pariso, na mangingibig ng pera, ay narinig ang lahat ng mga ito, at siya ay kanilang kinutya. At sinabi niya sa kanila, pinapawalang sala ninyo ang inyong mga sarili sa paningin ng mga tao, ngunit nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso. Ang siya na dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.
Ang kautusan at ang mga propeta ang umiiral hanggang sa dumating si Juan. Mula noon, ipinang-aral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, at ang lahat ay sinusubukang pumasok ng pilit doon. Ngunit mas madaling maglaho ang langit at lupa kaysa mawala ng bisa ang isang kudlit ng isang letra ng kautusan. Ang bawat taong hinihiwalayan ang kanyang asawang babae at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng pangangalunya, at ang mag-asawa sa babaeng hiwalay sa kanyang asawa ay magkakasala ng pangangalunya. Mga kawikaan. Proverbs 13 minuto pasado alas 9:18. Ang isang mangmang na babae ay maingay, hindi siya naturuan at wala siyang alam. Nauupo siya sa pinto ng bahay niya, sa upuan ng pinakamataas na lugar ng bayan. Tinatawag niya ang mga taong dumadaan, ang mga taong naglalakad ng tuwid sa kanilang daan. Hayaan ang mga hindi naturuan na lumapit dito, sinasabi niya doon sa mga walang alam. Ang ninakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na kinain ng palihim ay kaaya-aya. Pero hindi niya alam na nandoon ang mga patay, na ang mga panauhin niya ay nasa kailaliman ng shoal. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mapagkumbabang mga puso, na humihingi ng karunungan at pagkaunawa habang kami ay naglalakbay sa mga komplikasyon ng aming buhay. Tulad ng mga batas sa Deuteronomio na gumagabay sa amin tungo sa katarungan at katwiran, naway magsikap kaming mamuhay ng may integridad at habag sa aming pakikisalamuha sa iba. Tulungan mo kami na maging maingat sa aming mga kilos, gaya ng itinuro ni Jesus sa Lucas, na ginagamit ang bawat pagkakataon upang maipakita ang iyong pag-ibig. Naway makilala namin ang tawag ng karunungan, iwasan ang mga landas ng kamangmangan, at piliin ang daan ng buhay na humahantong sa tunay na kasiyahan. Hayaang umapaw ang iyong biyaya sa amin, Ama. Amen.